2,800,000 piso. Iyon ang numerong nakasulat sa kapirasong papel na hawak ni Mariam Santos. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinititigan ang halaga at unti-unting lumabo ang mga numero dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Isang butil ang pumatak sa papel, ginagawang maliit naman siya ang tinta. Sa tabi niya, sa puting kama ng pampublikong ospital, mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Ang tanging maririnig sa maliit na kwarto ay ang mahinang, halos paos na tunog ng heart monitor. Beep! 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 Isang tunog na dapat ay nagbibigay pag-asa, pero para kay Mariam, isa itong paalala. Paalala sa bawat segundong lumilipas na palaki ng palaki ang utang na kailangan niyang bayaran. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng kanyang mga mata, at maingat na tiniklop ang hospital bill. Isinilid niya ito sa kanyang lumang bag. Kailangan kong gawin to mo, Nay. Bulong niya sa natutulog na ina. Kailangan kitang iligtas. Ang desisyong yun ang nagdala sa kanya ngayon sa paanan ng isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal, De La Peña Corporation. Ang pangalan pa lang ay nagbibigay na ng takot sa marami. Sabi nila, ang nagmamay-ari nito ay isang hari na walang puso, isang bilyonaryong walang pakialam sa mundo. Pero wala nang lugar para sa takot si Mariam. Napalitan na ito ng desperasyon. Pagpasok niya sa lobby, pakiramdam niya ay para siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Ang sahig ay sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Isang babaeng payat, nakasuot ng pinakamatinong bestida na nahanap niya sa kanyang aparador at may bitbit na sobrang naglalaman ng kanyang resume. Ang opisina ng CEO ay nasa pinakatuktok na palapag. Habang paakyat ang elevator, ramdam ni Mariam ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang bumukas ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang opisina ay malawak at halos walang laman, maliban sa isang malaking mesa sa gitna. At doon, nakaupo ang hari, si Cesar de la Peña. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatutok ang mga mata nito sa mga dokumentong nasa harapan ni Yaya. Maupo ka, sabi nito. Ang boses niya ay malamig, walang emosyon. Umupo si Mariam sa silyang nasa harapan ng mesa. 10 minuto siyang pinaupo doon sa katahimikan. Hindi siya nagsalita. Hindi rin gumalaw si Cesar de la Peña, maliban sa paglipat ng mga papel. Ito na ba ang interview? O isa itong uri ng pagpapahirap? Mariam Santos. Sa wakas ay nagsalita itong muli. Binabasa ang kanyang resume. Galing ka sa Bulacan. Wala kang karanasan sa pagiging personal assistant ng isang CEO. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang hatol. Opo, sir? Mahinang sagot ni Mariam. Sayang lang ang oras nating dalawa, sabi ni Cesar. At sa wakas, isinara niya ang folder. Ibinigay niya ito pabalik sa kanyang sekretarya na nakatayo sa gilid. Salamat sa pagpunta mo. Iyon na yon. Tapos na. Naramdaman ni Mariam ang pag-init muli ng kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi luha ng lungkot ang namuo, kundi luha ng determinasyon. Tumayo siya, pero hindi para umalis. Sir, sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig. Hindi siya pinansin ni Cesar. Sir, ulit niya, mas malakas ngayon. Doon, sa unang pagkakataon, itinaas ni Cesar de la Peña ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng kanyang boses, madilim, malalim, at walang mababakas na kahit anong awa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ni Mariam ang isang kisap-matang pagkagulat. Siguro ay hindi ito sanay na may sumasagot sa kanya pabalik. Ano? Matigas na tanong nito. Napayuko ang karamihan sa ganitong titig. Pero hindi si Mariam. Hindi ngayon.
Iniisip niya ang kanyang ina. Ang tunog ng heart monitor. Ang 2,800,000 piso. Itinuwid niya ang kanyang likod at tinitigan ito pabalik. Hindi po ako aalis, sabi ni Mariam. Malinaw at matatag. Hindi po ako humihingi ng awa, sir. Humihingi po ako ng pagkakataon. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Cesar. Alam ko po na wala akong karanasan. Pagpapatuloy niya, nararamdaman ang panginginig ng kanyang boses, ngunit hindi niya ito pinahahalata. Pero kaya ko pong matuto. Kahit anong ipagawa niyo gagawin ko. Doblehin niyo ang trabaho, tatapusin ko. Hindi po ako aatras. Kailangan ko po ng trabahong ito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan lang siya ni Cesar na para bang isa siyang kakaibang insekto na ngayon lang niya nakita. Inaasahan ni Mariam na sisigawan siya nito, tatawagin ang security at ipapakaladkad palabas, pero hindi. Dahan-dahan, tumayo si Cesar de la Peña. Matangkad ito, mas matangkad pa kaysa sa inaakala niya. Naglakad ito paikot sa kanyang mesa at huminto sa mismong harapan niya. Napalunok si Mariam, pero hindi niya ibinaba ang kanyang paningin. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay muling tumitig sa kanyang mga mata. Bukas, sabi nito sa isang boses na mas mababa at mas malamig pa kaysa kanina. 7:00 ng umaga, sa opisina ko, huwag kang mahuhuli. Napatulala si Mariam. Hindi nito sinabi kung anong trabaho. Hindi nito sinabi kung magkano ang sahod. Hindi nito sinabi kung natanggap na ba siya. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang mesa na para bang wala silang pag-uusap. Naiwan si Mariam na nakatayo doon. Ang puso niya'y kumakarera sa pagitan ng takot at isang maliit, nagbabagang piraso ng pag-asa. 6:00 pa lang ng umaga, nasa opisina na si Cesar de la Peña. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kahariang binuo niya mula sa abo ng nakaraan. Mula sa bintanang salamin, na mula sahig hanggang kisame, tanaw niya ang buong syudad na unti-unti pa lang nagigising. Ang mga ilaw ng gusali ay parang mga bituin na abot kamay niya. Lahat ng ito, kontrolado niya. Dito walang makakapanakit sa kanya. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang imahe na pilit niyang ibinabaon sa limot araw-araw. Isang batang lalaking 8 taong gulang, nakatayo sa may pinto, habang hinihila ng kanyang ina ang isang malaking maleta. Hindi lumingon ang babae, hindi nagpaalam. Narinig na lang ng bata ang pagsara ng pinto. Isang tunog na sumira sa kanyang mundo. Napapikit si Cesar ng mariin, itinaboy ang alaala. Ang kahinaan ay isang sakit. Ang tiwala ay isang lason. Ito ang mga aral na itinuro sa kanya ng buhay. Eksaktong 7:00, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Mariam Santos, suot ang parehong damit kahapon, pero plansadong-plansado. Hindi ito huli, hindi rin ito maaga, sakto sa oras. "Good morning, sir," sabi nito. Hindi sumagot si Cesar. Itinuro lang niya ang coffee machine sa isang sulok. "Gusto ko ng kape. Black. Walang asukal. 90 degrees Celsius ang init. Hindi 89, hindi 91, eksaktong 90. Tumango lang si Mariam at naglakad papunta sa makina. Iyon ang simula ng impyerno para kay Mariam. 5 beses niyang ipinaulit ang kape. Masyadong mapait, sabi niya sa una. Masyadong matabang. Sa pangalawa, malamig na to. Sa pangatlo, kahit umuusok pa ito, sa bawat pag-ulit inaasahan niyang makikita ang inis sa mukha nito, ang pagkunot ng noo o kahit isang buntong hininga ng pagkatalo. Pero wala. Walang emosyon si Mariam Santos. Tinatanggap lang niya ang bawat utos na may parehong kalmadong ekspresyon at isang simpleng, "Sige po, sir." Nakakainis. Nakakabaliw ang kanyang katahimikan. Pagkatapos ng 5 tasa ng kape na itinapon niya sa halamanan ng kanyang opisina, ibinigay niya ang sunod na pagsubok. Ipinatong niya ang isang tambak ng mga dokumento sa mesa nito. Mga isang talampakan ang taas.
Ayusin mo yon, utos niya. Hindi alphabetical, hindi chronological. Ayusin mo ayon sa strategic importance ng bawat proyekto sa kumpanya. Isang imposibleng utos para sa isang baguhan na wala pang isang araw sa trabaho. Pero gaya kanina, tumangulang si Mariam at sinimulang suriin ang mga papel. Isa-isa, umupo si Cesar sa kanyang silya, nagkunwaring nagtatrabaho. Pero sa totoo lang ay pinapanood niya ito sa gilid ng kanyang mga mata. Pinapanood niya itong magbasa, mag-isip, at dahan-dahang ihiwalay ang mga dokumento sa maliliit na grupo. Tahimik, nakatuon sa trabaho. Hindi nagrereklamo. Sino ba ang babaeng ito? Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Isang babae ang pumasok na walang katok-katok. Cesar! Si Carolina, ang nakababata niyang kapatid. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagkadismaya. Hindi ka na naman pumunta, sabi ni Carolina. Nanginginig ang boses. Pangako mo, darating ka sa birthday ni Liam. Naghintay yung pamangkin mo sa'yo. Hindi itinaas ni Cesar ang kanyang paningin mula sa laptop. May meeting ako. Meeting? Tumawa si Carolina ng mapakla. O sadyang ayaw mo lang maalala na may pamilya ka pa? Palagi na lang trabaho, Cesar. Nagiging katulad ka na niya. Sa salitang niya, naramdaman ni Cesar ang paghigpit ng kanyang panga. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Carolina, ang kanilang ina. Umalis ka na, Carolina, malamig niyang sabi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos. Lumapit ito sa kanyang mesa. Tao ka pa ba, kuya? O isa na lang talagang makina na gawa sa pera at yelo? Doon na tumayo si Cesar. Ang kanyang anino ay bumalot kay Carolina. Sinabi kong umalis ka na. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang kapatid bago ito tumalikod at lumabas ng opisina. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto. Natahimik muli ang buong palapag. Naiwan si Cesar na nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Galit. Isang pamilyar na galit na nagsisilbing pader niya laban sa sakit. Bumalik siya sa kanyang upuan at sinubukang mag-focus muli sa trabaho. Pero wala na. Ang mga salita ni Carolina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, napansin niya ang isang anino sa kanyang peripheral vision. Si Mariam. Dahan-dahan itong naglapag ng isang tasa sa kanyang mesa. Ano na naman yan? Sinabi ko bang natigilan siya? Hindi ito kape. Isa itong tasa ng tsa. At mula sa amoy, alam niyang chamomile iyon. May kasama itong maliit na papel. Baka po kailangan niyo nito, sir. Itinaas niya ang kanyang tingin. Nakabalik na si Mariam sa pwesto nito. Tahimik na nag-aayos ng mga papel na parabang walang nangyari, na parabang hindi niya narinig ang pinakamasakit na pag-uusap ng magkapatid. Tinitigan ni Cesar ang tasa ng tsaa. Mainit. Umaaso pa. Sa loob ng maraming taon, wala pang sino man ang naglakas loob na bigyan siya ng isang bagay na hindi niya hinihingi. Wala pang sino man ang nakakita sa kanya sa tunay na nararamdaman niya sa likod ng galit. Isang maliit, halos hindi maramdamang pag-uga ang naramdaman niya sa loob. Isang bitak sa makapal na yelo na bumabalot sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hinanap ang pangalan ni Carolina. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Bago pa man ito sagutin, pinatay niya ang tawag at ibinagsak ang telepono sa mesa. Ilang linggo na ang lumipas mula noong unang araw ni Mariam sa De La Peña Corporation. Kung impyerno ang unang araw, ang mga sumunod ay naging isang uri ng purgatorio. Araw-araw, sinusubok ni Cesar ang kanyang pasensya. May mga araw na ipapahanap nito sa kanya ang isang dokumento na sinadya nitong ilagay sa maling lugar. May mga araw na ipapatawag siya nito sa opisina para lang utusang ayusin ang pagkakatupi ng kanyang panyo. Pero sa kabila ng lahat, nanatili si Mariam. Dahil sa kabila ng lahat,
Nakikita niya ang mga maliliit na bitak sa pader na yelo. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa malayo. Ang mga mata ay puno ng lungkot na hindi nito maikukubli. Minsan, kapag nag-uuwi siya ng pagkain mula sa isang karinderya sa labas, kinabukasan ay makikita niyang ubos ang laman ng lalagyan na iniwan niya sa pantry. Hindi ito nagsasalita, pero alam niyang kinakain nito. Isang hapon, inutusan siya ni Cesar na linisin ang isang maliit na bodega sa loob ng kanyang opisina. Isa itong kwartong puno ng mga lumang gamit at mga kahon na nababalutan ng alikabok. Itapon mo lahat ng walang kwenta, sabi nito, bago umalis para sa isang meeting. Habang nag-aayos, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang nahulog mula sa tuktok ng isang aparador. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Lumabas ang laman nito, mga lumang larawan. Kinuha ni Mariam ang isa. Larawan ng isang napakagandang babae. Nakangiti habang yakap-yakap ang isang batang lalaki. Ang batang lalaki ay may parehong madilim na mata tulad ni Cesar. Pero sa larawan, ang mga mata nito ay hindi malamig. Kumikinang ang mga ito sa saya. Siya at ang kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Cesar ay mas malamig pa sa yelo. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mga mata ay nakapako sa larawang hawak ni Mariam. Bago pa man makasagot si Mariam, mabilis itong lumapit at hinablot ang larawan mula sa kanyang kamay. Ang mukha nito ay nagbago. Isang halo ng galit, sakit, at isang bagay na hindi maintindihan ni Mariam. Sino ang nagsabi sa iyong pakialaman mo to? Sigaw nito. Labas. Napatakbo palabas si Mariam, nanginginig. Isinara ni Cesar ang pinto ng bodega ng malakas. Sa buong hapon na yon, hindi na siya lumabas. Kinabukasan, hindi siya pinapansin ni Cesar. Para siyang hangin. Ang lamig sa pagitan nila ay mas matindi pa kaysa dati. Hindi na kaya ni Mariam. Kailangan niyang maintindihan. Sa oras ng tanghalian, ginawa niya ang isang bagay na mapangahas. Isang bagay na maaaring ikatanggal niya sa trabaho. Hinanap niya si Carolina de la Peña. Naalala niya ang pangalan ng coffee shop na binanggit nito nung nag-away sila ni Cesar. Nagbaka sakali siya at naroon nga ito, mag-isang umiinom ng kape. Nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit. Ma'am Carolina? Tumingin ito sa kanya. Nagulat. Ikaw yung assistant ng kuya ko, di ba? Opo. Mariam po? Sabi niya. Pasensya na po sa abala pero pwede po ba tayong mag-usap? Saglit lang po. Tinitigan siya ni Carolina ng may pagdududa pero sa huli ay tumango ito at itinuro ang silyang nasa harapan niya. Tungkol saan? Tungkol po kay Sir Cesar, sabi ni Mariam. Gusto ko po siyang maintindihan. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Carolina. Maintindihan? Good luck sa'yo. Ako nga, kapatid niya. Pero pakiramdam ko ay estranghero kami sa isa't isa. May nakita po akong larawan kahapon, pag-amin ni Mariam. Siya po at ang mami niyo. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Carolina. Ang dating pagdududa ay napalitan ng lungkot. Ah, ang Reyna, sabi nito. Ang babaeng sumira sa aming lahat. At doon, ikinuwento ni Carolina ang lahat. Ang kanilang ina, si Isabela ay hindi lang sila iniwan. Sumama ito sa pinakamalaking katunggali sa negosyo ng kanilang ama. Isang eskandalo na halos nagpabagsak sa De La Peña Corporation. Ang kanilang ama ay nagkasakit ng malubha dahil sa depresyon at si Cesar, na teenager pa lang noon, ang napilitang saluhin ng lahat. Siya ang nagbangon sa kumpanya mula sa abo. Mula noon, sabi ni Carolina, habang may namumuong luha sa kanyang mga mata, ikinulong na niya ang sarili niya. Naniniwala siyang lahat ng tao, lalo na ang mga babae, ay iiwan at sasaktan lang siya sa huli, katulad ng ginawa ng sarili naming ina.
Natahimik si Mariam. Ang bigat ng kwento ay dumagan sa kanyang dibdib. Alam mo ba, biglang sabi ni Carolina, tinititigan si Mariam. May isang bagay na hindi alam ni Kuya tungkol sa'yo. Pareho kayo. Po? Ang tatay namin, iniwan din niya kami. Noong kasagsagan ng problema, hindi niya kinaya. Katulad ng tatay mo, na iniwan kayo noong nagkasakit ang mami mo. Natigilan si Mariam. Paano nalaman ni Carolina? Nag-background check sa'yo si Kuya bago kanya tinanggap. Paliwanag ni Carolina. Nakita niya yon sa profile mo. Siguro yun ang dahilan kung bakit sa kabila ng lahat, binigyan kanya ng pagkakataon. Nakita niya ang sarili niya sa'yo. Isang katotohanang sumampal kay Mariam. Pagbalik niya sa opisina, nadatnan niya si Cesar na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Hindi na niya nakikita ngayon ang isang malupit na boss. Ang nakikita niya ay ang batang lalaki sa larawan. Isang batang lalaki na iniwan, nasaktan, at napilitang magtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso para hindi na masaktan muli. Napansin ni Cesar ang kanyang presensya at lumingon ito. Nagtama ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng salamin. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas ng tingin si Cesar. At sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang nakita ni Mariam sa mga mata nito, kundi isang bakas ng pag-iisa. Hindi alam ni Cesar kung bakit hindi pa rin niya tinatanggal sa trabaho si Mariam Santos. Matapos nitong pakialaman ng kahon, tamaradam dapat ay pinalayas na niya ito, pero hindi niya ginawa. May isang bahagi sa kanya na pumipigil, marahil ay dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya pagkatapos ng insidenteng iyon. Hindi na takot, kundi pag-unawa. Isang umaga, habang umiinom siya ng kapeng perpektong timpla na ni Mariam, nilapitan siya nito. Sir, mahinang sabi ni Mariam, birthday po pala ng pamangkin niyo sa Sabado. Tumaas ang kilay ni Cesar. Paano mo nalaman? Narinig ko po noong nag-usap kayo ni Ma'am Carolina. Sagot nito. Inaanyayahan niya po kayo. Muli. Bumalik ang lamig sa boses ni Cesar. Marami akong gagawin. Hindi umalis si Mariam. Sir, alam niyo po ba kung ano yung paboritong laruan ni Liam noong bata pa siya? Yung blue na robot. Sabi po ni Ma'am Carolina, nasira daw po yun at matagal nang hinahanap ni Liam pero wala nang mabilhan. Hindi umimik si Cesar. May nakita po akong online store. Nag-iisa na lang po yung stock nila. Pagpapatuloy ni Mariam, inilapag ang isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na website address sa mesa ni Cesar. Baka lang po. Baka lang. Pagkatapos ay tumalikod na ito at bumalik sa kanyang trabaho. Tinitigan ni Cesar ang papel. Gusto niya itong lukutin at itapon. Gusto niyang sabihin na wala siyang pakialam. Pero sa halip, binuksan niya ang kanyang laptop at tahimik na tinipa ang website. Kinabukasan, Sabado, isang delivery man ang nag-abot ng isang kahon sa bahay ni Carolina. Sa loob nito ay ang asul na robot. Walang card, walang pangalan ng nagpadala. Pero alam na alam ni Carolina kung kanino galing. Kinagabihan, nakatanggap si Cesar ng isang text message. Salamat kuya. Ngumiti si Liam. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Cesar ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahil doon, nag-iba ang pakikitungo niya kay Mariam. Hindi na niya ito pinahihirapan. Nagsimula siyang magtanong. Kumain ka na ba? Huwag kang magpagabi sa pag-uwi. Mga simpleng tanong, pero para kay Mariam, malaki ang kahulugan. Isang gabi, nagkaroon ng malaking problema sa isa sa kanilang mga international accounts. Kailangan nilang manatili sa opisina hanggang hating gabi para ayusin ito. Habang abala sila sa pagtatrabaho, umorder si Cesar ng pagkain. Sa unang pagkakataon, kumain sila ng sabay sa iisang mesa. Hindi ko alam kung paano, biglang sabi ni Cesar. Binabasag ang katahimikan. Napatingin si Mariam. Po?
Hindi ko alam kung paano maging kuya. Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong. Hindi ko alam kung paano maging parte ng pamilya. Tinitigan siya ni Mariam. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Nagsisimula po ang lahat sa pagsubok, sir, katulad ng ginawa niyo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mariam. At sa unang pagkakataon, hindi ito tiningnan ni Cesar bilang isang empleyado. Nakita niya ang babae sa likod ng uniforme, isang babaeng may mabuting puso. Nang matapos sila, hating gabi na at bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Pagdating nila sa parking lot, hindi umandar ang sasakyan ni Cesar. Mukhang nasiraan tayo, sabi niya. May halong inis. Okay lang po, sir. Pwede naman po tayong mag-commute, sabi ni Mariam. Lumabas sila ng gusali. Walang masakyan na taxi. Ang tanging masisilungan nila ay isang maliit na waiting shed sa kabilang kalsada. Tumakbo sila sa gitna ng ulan. Basa sila pareho nang makarating sa silungan. Nanginginig sa ginaw si Mariam. Walang pag-alinlangan. Hinubad ni Cesar ang kanyang mamahaling coat at ipinatong ito sa mga balikat ni Mariam. Salamat po, sir, sabi ni Mariam. Namumula ang mga pisngi. Nakatayo sila roon magkatabi. Pinapanood ang pagpatak ng ulan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng ulan at ang kanilang mga paghinga. Lumingon si Cesar kay Mariam. Nakatingala ito sa langit. Ang mukha ay sinisinaga ng ilaw mula sa poste. May isang patak ng ulan na dumaloy sa kanyang pisngi. Kahit hindi malamang dahilan, naramdaman ni Cesar ang isang pagnanasang pahirin ito. At doon, sa gitna ng malamig na gabi, sa ilalim ng rumaragas ang ulan, isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman ang naganap. Ngumiti si Cesar de la Peña. Hindi ito isang pilit na ngiti. Hindi ito isang sarkastikong ngiti. Ito ay isang tunay, payak na ngiti. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tinutunaw ang yelo na matagal nang namuo roon. Nakita yon ni Mariam. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ang nangiting iyon sa ilalim ng ulan ay naging simula ng lahat. Naging mas magaan ang bawat araw sa opisina. Ang mga utos ni Cesar ay hindi na pagsubok, kundi mga tunay na trabaho. Ang mga pag-uusap nila ay hindi na formal. Minsan ay nahuhuli nila ang isa't isa na nagtatawanan dahil sa isang maliit na bagay. Naramdaman ni Mariam na unti-unti siyang nagiging parte ng mundo ni Cesar. At si Cesar naman ay unti-unting pumapasok sa maliit niyang mundo. Isang hapon, nilapitan siya ni Cesar sa kanyang mesa. Mariam, may gagawin ka ba sa Sabado? Tanong nito, may bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Isang bagay na hindi niya kailanman narinig mula rito. Wala naman po, sir, gulat niyang sagot. May annual charity ball ang kumpanya, sabi ni Cesar, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Gusto kong ikaw ang kasama ko. Pakiramdam ni Mariam ay hihimatayin siya. Isang charity ball? Kasama ang lahat ng mayayaman at importanteng tao? Naku, sir. Wala po akong maisusuot na damit para dyan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Cesar. Huwag mo nang isipin yan. Kinabukasan, may isang malaking kahon na inihatid sa kanyang apartment. Nang buksan niya ito, isang simpleng puting bestida ang laman. Hindi ito magarbo, pero gawa sa pinakamagandang tela na nahawakan niya. Nang isukat niya ito, para itong ginawa para sa kanya. May kasama itong isang pares ng sapatos at isang maliit na sulat para sa mga mata na hindi yumuyuko. Dumating ang gabi ng Sabado. Ang charity ball ay ginanap sa isang Grand Hotel ballroom. Nasisilaw si Mariam sa kislap ng mga chandelier at sa mga alahas ng mga taong naroroon. Pakiramdam niya ay isa siyang maya na napadpad sa pugad ng mga agila. Huwag mo silang pansinin. Bulong ni Cesar sa tabi niya. Inilalagay ang kamay nito sa kanyang likod. Ang mahalaga, nandito ka. Kasama ko.
Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit habang nagsisimula siyang maging komportable, biglang nagbago ang hangin sa buong silid. Tumingin ang lahat sa iisang direksyon, sa may pasukan. Isang babae ang dumating. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang gown at sa bawat hakbang niya ay para siyang isang reyna na naglalakad sa kanyang palasyo. Ang kanyang kagandahan ay perpekto, halos hindi totoo. Dire-diretso itong naglakad papunta sa kanila, kay Caesar. "Caesar, darling!" sabi ng babae. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng pag-aari. "I knew I'd find you here." Bago pa man makasagot si Caesar, niyakap siya nito ng mahigpit sa harap ng lahat. "Ava," sabi lang ni Caesar. Ang boses ay walang emosyon, pero nakita ni Mariam ang pagtiim ng kanyang panga. Bumitaw sa pagkakayakap si Ava at sa wakas ay tumingin kay Mariam. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pag-ismid. "At sino naman to, Caesar? Ang bago mong charity case?" "Si Mariam Santos, ang personal assistant ko." Matigas na sagot ni Caesar. "Ah, the assistant," sabi ni Ava, ngumiti. Pero hindi umabot sa kanyang mga mata. "It's a pleasure." Naramdaman ni Mariam na lumiit siya. Ang kamay ni Cesar na kanina'y nasa likod niya ay nawala na. Ilang sandali pa nagpaalam si Mariam na magtutungo sa restroom. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang i-compose ang sarili. Habang naguhugas siya ng kamay sa harap ng salamin, bumukas ang pinto at pumasok si Ava. "So ikaw pala," sabi ni Ava. Sumasandal sa pader. Pinagmamasdan siya. "Ikaw ang pumalit sa akin." "Hindi ko po kayo pinapalitan," sagot ni Mariam. "Trabaho lang po ito." Tumawa si Ava, isang tawang mapang insulto. "Trabaho? Darling, huwag tayong maglokohan. Alam ko ang mga galaw ni Cesar at alam ko rin ang tipo ng mga babaeng tulad mo." Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay parang mga punyal. "Alam mo ang mga basahan. Kahit labhan mo pa ng pinakamahal na sabon, basahan pa rin ang amoy." Naramdaman ni Mariam ang paninikip ng kanyang dibdib. "Si Cesar ay akin," bulong ni Ava malapit sa kanyang tainga. "Noon, ngayon, at bukas, isa ka lang laruan para sa kanya. Isang panandaliang libangan. Kaya bago ka pa masaktan ng husto, umalis ka na habang maaga pa." Nang bumalik si Mariam sa ballroom, sinalubong siya ng nag-aalalang tingin ni Cesar. "Ayos ka lang?" Tumangulang si Mariam. Ayaw ipakita na apektado siya. Nakita ni Cesar si Ava na nakatingin sa kanila mula sa malayo. May isang mapanuyang nangiti sa labi. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Cesar. Kinuha niya ang kamay ni Mariam at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Isang tahimik na pahayag sa lahat ng nakakakita. "Halika, umuwi na tayo," sabi niya. Habang naglalakad sila palabas, dumaan sila malapit sa mesa kung saan nakaupo si Ava. Biglang nadulas si Ava habang tumatayo. Nabunggo ang isang waiter na may dalang tray ng red wine. Ang lahat ng laman ng kopita ay tumapon, direkta sa puting bestida ni Mariam. Isang malaking, pulang mantsa ang gumuhit sa damit niya, parang isang sugat. "Oops, sorry," sabi ni Ava. Puno ng pekeng pag-aalala ang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nangaasar. Hindi talaga bagay sa'yo ang puti. Ang insidente sa charity ball ay isang deklarasyon ng giyera. Alam ni Cesar na hindi aksidente ang nangyari. Alam niyang sinadya ni Ava ang lahat. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang reaksyon ni Mariam. Imbes na umiyak o magalit, hinubad lang nito ang coat ni Cesar. Ibinalot sa kanyang sarili para takpan ng mantsa at sinabing, "Okay lang po ako, sir. Uwi na po tayo." Ang katatagan nito ang mas lalong nagpalapit sa loob ni Cesar dito. Ngunit si Ava Mendoza ay hindi basta-basta sumusuko. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanyang plano. Taliwas sa inaasahan ng lahat. Naging mabait si Ava kay Mariam. Dinadalhan niya ito ng kape.
kinukumusta. Inanyayahan pa niya itong mananghalian sa labas. Para makabawi man lang ako sa nangyari sa damit mo, sabi ni Ava na may matamis na ngiti. Nag-aalangan si Mariam, pero pumayag na rin siya para maiwasan ang gulo. Hindi niya alam, ang bawat galaw ni Ava ay kalkulado. Sa lunch na yon, habang abala si Mariam, lihim na kinuha ni Ava ang isang tinidor na ginamit nito at maingat na ibinalot sa isang tissue. Kailangan niya ng sample ng fingerprint. Si Cesar, sa kabilang banda, ay nanatiling alerto. Huwag kang magtitiwala sa kanya, Mariam. Paulit-ulit niyang sinasabi. Sinusubukan lang naman po niyang maging kaibigan, sagot ni Mariam, na likas na mabuti ang puso. Isang hapon, habang pauwi na si Cesar, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Si Carolina, humihingal. Kuya, buksan mo yung TV, dali! Kinabahan si Cesar. Binuksan niya ang news channel sa kanyang cellphone. Ang bumungad sa kanya ay isang breaking news. Isang itim na luxury car ang bumangga sa isang pader sa isang high-end na subdivision at ang mukha na nasa screen ay pamilyar sa kanya. Si Ava Mendoza isinasakay sa isang ambulansya, mukhang sugatan, ngunit buhay. Bilyonaryong tagapagmana na si Ava Mendoza na aksidente. Pulisya, iniimbestigahan ang posibilidad ng foul play. Naramdaman ni Cesar ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kinagabihan, pumunta siya sa ospital. Naroon na ang mga reporter. Si Ava ay umiiyak habang kausap ang mga pulis. Hindi ko alam. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay may nagmamasid sa akin. Sabi ni Ava, ang boses ay nanginginig. May mga natatanggap akong mga pagbabanta. Ano pong klaseng pagbabanta? Tanong ng isang pulis. Ayokong magsalita. Ayokong manira ng tao. Umiiyak na, sabi ni Ava. Kinabukasan, sumabog ang balita. Isang police source ang nag-leak sa media. Isang email na naglalaman ng pagbabanta ang natagpuan at ipinadala ito mula sa isang computer sa loob mismo ng De La Peña Corporation. At ang pinakamatinding ebidensya, natagpuan ng mga investigador ang mga bakas ng tampering sa preno ng sasakyan ni Ava. Ang mga fingerprint na nakuha sa mga gamit na ginamit sa pagsabotahe ay tumugma sa fingerprint ni Mariam Santos para itong bombang sumabog sa mukha ni Cesar. Imposible, sabi niya sa kanyang sarili, paulit-ulit. Hindi niya magagawa to. Pinatawag niya si Mariam sa kanyang opisina. Pumasok ito, ang mukha ay putlang-putla, bakas sa kanyang mga mata, ang gulat at takot. Sir, hindi po totoo yan, sabi ni Mariam, nanginginig ang buong katawan. Wala po akong kinalaman dyan. Sir, maniwala po kayo sa akin. Tinitigan ni Cesar si Mariam. Gusto niyang maniwala. Ang buong puso niya ay nagsasabing maniwala. Ngunit ang laso ng nakaraan ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanyang sistema. Ang alaala ng kanyang ina na tumalikod. Ang sakit ng katrayduran. Lahat ng tao ay iiwan at sasaktan ka lang sa huli. Ang mga ebidensya ay napakalinaw. Ang fingerprint, ang email. Nakita ni Mariam ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Cesar. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Sir, pakiusap niya, ang luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pero bago pa man makasagot si Cesar, tumunog ang kanyang telepono. Isang miyembro ng board of directors. Cesar, ano tong eskandalong to? Sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala at galit. Pinag-uusapan na sa lahat ng news sites ang assistant mo. Ang reputasyon ng kumpanya ang nakasalalay. Kailangan mong ayusin to. Ibinaba ni Cesar ang telepono. Tumingin siya kay Mariam. Pagkatapos ay sa syudad sa labas ng kanyang bintana. Ang kahariang pinaghirapan niyang itayo. Nasa pagitan siya ng dalawang naglalabanang puwersa. Ang puso niyang nagsisimula ng magtiwala at ang isip niyang sinanay
na huwag magtiwala kanino man. At sa sandaling iyon, ang takot na muling matraidor ay nanalo. Sir, parang awa niyo na. Maniwala po kayo sa akin. Ang mga salitang yon ni Mariam ay umaling-aungaw sa loob ng malawak at tahimik na opisina. Ang kanyang bawat paghikbi ay parang isang dagok sa puso ni Cesar. Pero ang pader na itinayo niya sa paligid nito sa loob ng maraming taon ay muling tumitibay. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Mariam. Ang mga matang dati niyang hinangaan dahil hindi yumuyuko, ngayon ay puno ng luha at pakiusap. Umuwi ka na muna, Mariam. Sabi lang niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Magpahinga ka. Magpahinga? Hindi makapaniwalang sagot ni Mariam. Paano po ako makakapagpahinga kung ang buong mundo ay inaakusahan ako sa isang bagay na hindi ko ginawa? Ang kailangan ko po, sir, ay ang paniwalaan niyo ako. Lumapit ito sa kanyang mesa. Ang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko po kayang gawin yon. Hinding-hindi. Tumingin si Cesar sa mga kamay nito, ang parehong mga kamay na nag-abot sa kanya ng tsa, na matiyagang nag-ayos ng kanyang mga papeles na minsan ay hinawakan niya sa ilalim ng ulan. Posible bang ang mga kamay ding iyon ang sumabotahe sa sasakyan ni Eva? The evidence is too strong, mahina niyang sabi, halos sa sarili niya. Gawa-gawa lang po ang lahat ng yan, giit ni Mariam. Si Eva, sigurado po akong siya ang may pakana nito. Bakit niya gagawin yon, Mariam? Tanong ni Cesar, ang tono ay may bahid ng pagod. Para ano? Dahil sa inyo. Natigilan si Cesar. Tinitigan siya ni Mariam, ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng bigong pag-unawa. Mahal niyo pa rin po ba siya? Hindi yan ang usapan dito. Iyon po ang pinakaugat ng lahat ng ito. Sabi ni Mariam, tumataas na ang boses. Hindi po ba? Dahil kung may tiwala po talaga kayo sa akin, kung kilala niyo po talaga ako, hinding-hindi niyo po pag-iisipan na kaya kong pumatay ng tao. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang dibdib. Dahil totoo. Dahil ang isang bahagi sa kanya ay sumisigaw na si Mariam ang nagsasabi ng totoo. Pero ang takot, ang laso ng nakaraan ay mas malakas. Bago pa man siya makasagot, pumasok si Carolina sa opisina. Kitang-kita sa mukha nito ang galit. Narinig ko ang balita, sabi ni Carolina, diretsong nakatingin kay Cesar. At hindi ako naniniwala kahit isang salita. Lumapit ito kay Mariam at hinawakan ito sa balikat. Huwag kang mag-alala, Mariam. Nandito ako. Pagkatapos ay hinarap niyang muli si Cesar. At ikaw, kuya, ano, mananahimik ka lang ba? Hahayaan mong sirain ng babaeng yon ang buhay ng isang inosenteng tao? Wala ka nang pakialam dito, Carolina. Matigas na sabi ni Cesar. May pakialam ako dahil sa wakas nakita kitang ngumiti ulit. Sa wakas, nakita kong nagiging tao ka ulit dahil sa kanya, sigaw ni Carolina. At ngayon, dahil lang sa pagbabalik ng multo ng nakaraan mo, itatapon mo na lang ang lahat? Napakaduwag mo. Ang salitang duwag ay tumama kay Cesar na parang isang sampal. Umalis na kayo, sabi niya. Tumatalikod sa kanilang dalawa. I need time to think. Wala ka nang dapat isipin, Cesar, sabi ni Carolina bago umalis. Hila-hila si Mariam. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig sa puso mo, kung meron ka pa nga niyan. Nang makalabas sila, naiwan si Cesar sa nakakabininging katahimikan. Naglakad siya papunta sa bintana. Tinitingnan ang kaharian niya sa ibaba. Ang lahat ng ito ay naitayo niya dahil sa pagiging kalkulado, sa paggamit ng utak at hindi ng puso. Pero bakit ngayon? Pakiramdam niya ay mas mahirap pa itong gawin. Sa mamantala, sa labas, sa elevator, doon na tuluyang bumagsak ang lahat ng lakas ni Mariam. Napahagulgol siya sa balikat ni Carolina. Hindi ang akusasyon ang pinakamasakit. Hindi ang mga mapanghusgang tingin
ng mga tao. Ang pinakamasakit ay ang nakita niya sa mga mata ni Cesar. Ang pagdududa, ang katahimikan na mas malakas pa sa anumang hatol. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, umupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nakita niya sa ibabaw ng isang maliit na mesa ang isang maliit na picture frame. Isang candid shot na kinuha ni Carolina nung isang linggo lang. Larawan nilang dalawa ni Cesar, sabay na tumatawa sa pantry. Kinuha niya ito at umiyak siya ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa sekretarya ni Cesar. Pinapapunta siya sa opisina. Isang maliit na bahagi sa kanya ang umasa. Umaasang nagbago na ang isip nito. Umaasang paniniwalaan na siya nito. Pagdating niya, nakaupo si Cesar sa likod ng kanyang mesa. Ang mukha ay isang blankong maskara. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. May isang folder itong itinulak sa ibabaw ng mesa papunta sa kanya. Isang leave of absence form. Para sa ikabubuti ng lahat, Mariam, sabi ni Cesar. Ang boses ay kasing lamig ng araw na una silang nagkita. Mag-leave ka muna, habang hindi pa nare-resolba ang kaso. Napatitig si Mariam sa papel. Hindi ito isang pakiusap, isa itong utos, isang pagtataboy. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mariam. Tinitigan lang niya ang leave of absence form na nasa ibabaw ng mesa. Ang bawat letra ay lumalabo, natatabunan ng mga luhang muling namumuo sa kanyang mga mata. Ito na pala yon, ang dulo. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng maliliit na ngiti, lahat ng sandaling naramdaman niyang nakahanap siya ng tahanan, lahat ay nawala na parang bula. Kinuha niya ang ballpen, hindi nanginginig ang kanyang kamay, walang pag-aalinlangan, tila manhid na ang buo niyang katawan. Pinirmahan niya ang dokumento, pagkatapos kinuha niya ang kanyang company ID mula sa kanyang leeg at ipinatong ito sa ibabaw ng form. Isinunod niya ang maliit na susi sa kanyang drawer. Iyon lang, walang salita. Tumayo siya at tumalikod para maglakad palabas. Doon lang, sa wakas, nagsalita si Cesar. Mariam, huminto siya sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. I'm sorry, sabi ni Cesar. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mariam. Kahit hindi ito nakikita ni Cesar. Sorry? Anong magagawa ng salitang yan? Mabubura ba nito ang sakit, ang pagdududa, ang katotohanang mas pinili nitong paniwalaan ang isang kasinungalingan kaysa sa kanya? Hindi na siya sumagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Paglabas niya ng opisina ng CEO, ang buong palapag ay tila huminto sa pag-inog. Lahat ng mga empleyado ay nakatingin sa kanya. Ang mga dating nanginingitian siya ay nag-iiwas ng tingin. Ang mga dating bumabati sa kanya ay nagbubulungan. Para siyang may ketong. Isang kriminal na hinatulan na ng lahat. Dumiretso siya sa kanyang maliit na cubicle. Kinuha ang kanyang bag at ang iilang personal na gamit. Isang maliit na halaman na bigay ni Carolina at ang picture frame na naglalaman ng larawan nila ni Cesar. Nag-alinlangan siya sandali. Pagkatapos, kinuha niya ang larawan. Pinunit ito sa gitna at itinapon ang mga piraso sa basurahan. Hindi niya kailangan ng paalala ng isang bagay na hindi naman pala totoo. Pagdating niya sa elevator, naghihintay si Carolina. Ang mga mata ay namumula. Huwag, Mariam. Pakiusap nito. Huwag kang umalis. Kakausapin ko si Kuya. Wala na pong dapat pag-usapan, ma'am, sabi ni Mariam. Ang boses ay kalmado na may halong pinalidad. Tapos na po. Niyakap siya ni Carolina ng mahigpit. Mag-iingat ka. Kayo din po, sabi niya. Habang pababa ang elevator, tinitigan ni Mariam ang kanyang refleksyon sa salamin ng pinto. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang parehong babae na pumasok sa gusaling yon. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang dating puno ng pag-asa ay napalitan ng kawalan. Hindi na siya umuwi sa kanyang apartment. Dumiretso siya sa bus station. Dala lang ang isang bag, bumili siya ng tiket pabalik sa Bulacan.
Habang umaandar ang bus palayo sa syudad, pinanood ni Mariam ang matatayog na gusali na unti-unting lumiliit sa di kalayuan. Ang De La Peña Corporation, ang Tore ng Hari, na minsan ay naging tahanan niya, ay naging isang maliit na tuldok na lang hanggang sa tuluyan ng naglaho. Doon na niya hinayaan ang sarili niyang umiyak. Tahimik. Walang tunog. Tanging ang mga luha lang ang patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakikipag-unahan sa mga patak ng ulan sa bintana ng bus. Nang makarating siya sa Bulacan, gabi na. Ang amoy ng probinsya, isang halo ng lupa at halaman, ay sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa kanilang maliit at simpleng bahay. Nadatnan niya ang kanyang ina, gihising, nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Nakita ng isang ina ang lahat sa mga mata ng kanyang anak. Ang sakit, ang bigat, ang pagkasira. Walang tanong na namutawi sa bibig ng kanyang ina. Iginaya lang siya nito para umupo sa tabi niya sa kama at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Iyon ang gabing iyon. Magkatabi lang sila sa katahimikan habang nasa labas ay bumubuhos ang ulan. Kinuha ni Mariam ang kanyang cellphone, hinanap ang pangalan ni Cesar sa kanyang contacts. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, pinindot niya ang delete. Sa Maynila, sa pinakatuktok ng De La Peña Corporation, nakatayo si Cesar sa parehong bintana. Hawak ang isang baso ng alak, mag-isa. Ang opisina ay madilim, maliban sa mga ilaw ng syudad sa labas. Ang buong kaharian ay nasa kanyang paanan, pero pakiramdam niya, siya ang pinakamag-isang tao sa buong mundo. Isang linggo. Isang linggong parang isang taon. Para kay Cesar de la Peña, hindi na siya natutulog. Ang bawat sulok ng kanyang malawak na opisina ay nagpapaalala sa kanya kay Mariam. Ang bakanting silya sa labas, ang amoy ng chamomile tea na tila nananatili pa rin sa hangin. Ang katahimikan na dati kapayapaan para sa kanya, ngayoy isang ingay na nakakabingi. Gabi-gabi, binubuklat niya ang police report. Paulit-ulit. Hinahanapan niya ng butas. Hinahanapan ng kahit anong maliit na detalye na magpapatunay sa kung ano ang isinisigaw ng kanyang puso. Na si Mariam ay inosente. Pero wala. Ang ebidensya ay perpektong nakahanay laban dito. Masyadong perpekto. Isang gabi, habang nakatitig sa mga papel, biglang may naalala si Cesar. Isang dating empleyado sa IT department na natulungan ni Mariam. Ang lalaki ay may sakit na anak at kinaapos sa pambayad sa ospital. Nalaman ni Cesar na si Mariam, mula sa kanyang maliit na sahod, ay nagbigay ng abuloy dito. Isang sikretong hindi niya dapat nalaman. Pero narinig niya mula sa usapan ng ibang empleyado. Isang babaeng kayang magbigay kahit sa kakarampot na meron siya. Paanong magagawa nitong manakit? Ang isiping iyon ang lalong nagpahirap sa kanya. 2:00 ng madaling araw. Handa na siyang sumuko para sa gabing iyon nang biglang may tumunog sa kanyang laptop. Isang email notification. Mula sa isang hindi pamilyar na address, Anonymous User 008 Proton Mail. Common ang subject, ang katotohanan. Kinabahan si Cesar. Dahan-dahan niyang iginalaw ang cursor at pinindot ito. Walang nakasulat sa katawan ng email. Isang attachment lang. Isang video file. Nag-alinlangan siya. Pero sa huli, dinownload niya ito. At pinindot niya ang play. Ang video ay malabo. Kuha mula sa isang CCTV camera sa isang anggulong hindi nakuha ng pulisya. Ang lokasyon ay ang parking lot ng subdivision ni Ava. Nakita niya ang sasakyan ni Ava. Pagkatapos, si Ava mismo ang lumabas mula sa driver's seat. Lumingon-lingon ito sa paligid. May kausap sa telepono. Pagkatapos, ginawa nito ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Cesar. Binuksan nito ang hood ng sariling sasakyan. May kinuha itong isang maliit na tool mula sa kanyang purse. May kinalikot ito sa makina, isang bagay na malapit sa brake fluid container. Pagkatapos, isinara niya ang hood, pumasok muli sa kotse, at dahan-dahang pinaandar ito. Hindi ito mabilis,
Sapat lang para bumangga ng mahina sa pader na nasa harapan. Sapat lang para masira ang unahan ng kotse. Sapat lang para gumawa ng eksena. Nabitawan ni Cesar ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang video ay patuloy na nag-replay sa screen. Isang paulit-ulit na multo ng katotohanan. Si Ava, siya mismo. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman ng ganito katindi. Isang nagngangalit na galit. Ngunit hindi ito galit para kay Ava. O hindi lang para kay Ava. Ito ay galit sa kanyang sarili. Isang nakakasuklam na galit. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaan ang laso ng kanyang nakaraan na sirain ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay niya? Pinagdudahan niya si Mariam, hinatulan, itinaboy. Siya, walang iba. Pinanood niya ang video ng paulit-ulit. Ang bawat segundo ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang budhi. Ang bawat ngiti ni Ava sa video ay isang sampal sa kanyang katangahan. Naging kasangkapan siya sa isang masamang plano. At ang nasaktan ay ang kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling ngumiti. Tumayo siya, nanginginig sa pinaghalong pagsisisi at determinasyon. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang pagiging duwag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang security team. May ipapadala akong email sa'yo. Gusto kong malaman kung saan at kanino nanggaling. Ngayon na. Wala pang kalahating oras, tumunog ang telepono. Sir, na-trace po namin. Galing po sa isang internet cafe sa Quezon City. Sabi ng hepe ng security. Ang nagpadala. Mukhang gumamit po ng dummy account, pero base po sa cross-referencing sa mga logbook ng cafe, ang gumamit po ng computer sa oras na yon ay si Marco Reyes, nakababatang kapatid po ni David Reyes. David Reyes, ang dating IT technician na tinulungan ni Mariam. Parang may isa na namang punyal ang bumaon sa puso ni Cesar. Ang kabutihang loob na ipinakita ni Mariam noon ang siya mismong nagligtas sa kanya ngayon. Isang kabutihang loob na hindi niya nagawang suklian. Hindi na siya nagsayang ng oras. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Magpatawag ka ng emergency board meeting bukas, alas 7 ng umaga. Required ang lahat. At imbitahin mo si Ava Mendoza. Sabihin mo, tungkol sa isang merger proposal, siguraduhin mong darating siya. Kinabukasan, eksaktong alas 7, kumpleto ang board of directors sa conference room. Ilang sandali pa, pumasok si Ava, suot ang isang business suit. Ang muka ay puno ng kumpiyansa at tagumpay. Ngumiti pa ito kay Cesar. Hindi ngumiti pabalik si Cesar. Tumayo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang muka ay parang bato. Good morning, sabi niya. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Salamat sa pagdating ninyong lahat. Mayroon lang akong isang maikling presentation. Hindi na siya nagsalita pa. Kinuha niya ang isang remote control at pinindot ang isang button. Ang malaking screen sa dingding ay umilaw. At ang video ay nagsimulang mag-play. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang tunog mula sa video. Nakita ng lahat ang ginawa ni Ava. Ang pagbukas ng hood, ang pagkalkal sa makina, ang sinadyang pagbangga. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Ava. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Cesar, naghahanap ng paliwanag, pero ang nakita lang niya ay isang pares ng matang puno ng pagkasuklam. Nang matapos ang video, bumaling si Cesar sa board. Bilang miyembro ng board, sabi niya, karapatan ninyong malaman na ang reputasyon ng kumpanyang ito ay nadungisan dahil sa isang gawa-gawang krim, isang kasinungalingan na nagdulot ng pinsala hindi lang sa ating kumpanya, kundi sa isang inosenteng tao. Tumingin siya ng diretso kay Ava, na ngayon ay nanginginig na.
Ava Mendoza, you are under arrest for insurance fraud, perjury, and malicious defamation. Sabi ni Cesar, bawat salita ay mabigat at pinal, at sisiguraduhin kong gagastusin ko ang bawat sentimo ng yaman ko para idemanda ka at ang pamilya mo hanggang sa wala nang matira sa inyo. Dalawang security guard ang pumasok at tumayo sa magkabilang gilid ni Ava. Cesar, please! Pagmamakaawa ni Ava, umiiyak na. Let's talk about this. Wala na tayong dapat pag-usapan, putol ni Cesar. Get her out of my sight. Habang kinakaladkad palabas si Ava, nagkagulo ang buong conference room. Ngunit hindi na ito pinansin ni Cesar. Tumalikod siya at naglakad palabas, iniwan ang kanyang mga abogado para ayusin ang lahat. Mayroon lang siyang isang bagay sa isip. Isang lugar na kailangan niyang puntahan, isang taong kailangan niyang makita. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Hindi na niya tinawag ang kanyang driver. Siya mismo ang umupo sa manibela. Pinaandar niya ang makina. At habang mabilis na tinatahak ang daan palabas ng syudad, isa lang ang pangalang paulit-ulit na sinasambit ng kanyang isip, ng kanyang puso, ng kanyang buong kaluluwa. Mariam. Ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ang sumalubong kay Cesar pagbaba niya ng sasakyan. Malayo ito sa amoy ng syudad na kinasanayan niya. Ang daan ay hindi sementado at ang hangin ay payapa. Matapos ang ilang pagtatanong sa mga lokal, natuntun din niya ang maliit na bahay ng mga Santos. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na papalibutan ng mga halaman. May isang matandang babae na nakaupo sa tumba-tumba sa labas, nagpapahangin. Paglapit ni Cesar, nakilala siya ng babae, si Aling Nena, ang kapitbahay nila Mariam. Kayo po yung boss ni Mariam, di ba? Tanong nito. Napanood namin sa balita, ang galing niyo po. Napatunayan niyong inosente ang batang iyon. Hindi umimik si Cesar. Nasa loob po siya, sabi ng matanda. Kagagaling lang sa ospital. Ibinenta na niya ang halos lahat ng gamit niya para ma-down payment lang ang bill ng nanay niya at maiuwi na. Ang bawat salita ng matanda ay karagdagang saksak sa puso ni Cesar. Nagpasalamat siya at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Bahagya itong nakabukas. Mula sa siwang, natanaw niya si Mariam. Nakatalikod ito, abala sa pagpupunas sa braso ng kanyang ina na nakahiga sa isang papag sa sala. Ang payat nitong katawan ay mas lalo pang pumayat. Kumatok siya ng marahan. Lumingon si Mariam. At sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto para sa kanilang dalawa. Ang mga mata ni Mariam ay nagpakita ng 1,000 emosyon, gulat, sakit, pag-iingat, at isang bagay na matagal nang naroon na pilit niyang itinatago. Naglakad papasok si Cesar. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nababalutan na ng putik. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Tiningnan niya ang payapang mukha ng ina ni Mariam. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa babaeng nasa harapan niya. At doon, sa sahig na kawayan ng maliit na bahay sa Bulacan, sa harap ni Mariam at ng kanyang ina, ginawa ni Cesar de la Peña ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Lumuhod siya. Ang hari ay lumuhod sa harap ng isang ordinaryong babae. Napasinghap si Mariam. Ang ina naman niya, kahit mahina, ay nagmulat ng mga mata at kitang-kita ang pagkabigla. Mariam, sabi ni Cesar. Ang boses ay basag, nanginginig. Itinaas niya ang kanyang paningin at sa unang pagkakataon, nakita ni Mariam ang mga luha na dumadaloy mula sa mga mata ng bilyonaryo. Patawarin mo ako. Hindi iyon isang utos, hindi iyon isang pakiusap na may halong yabang. Iyon ay isang dalisay na pagsusumamo mula sa isang sirang kaluluwa. Naging duwag ako. Pagpapatuloy niya, hinayaan kong kainin ako ng nakaraan ko. Pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan dahil mas madali yon
kaysa ang magtiwala. Sinaktan kita. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko sa'yo. Patawarin mo ako. Napatakip ng bibig si Mariam habang tahimik na dumadaloy ang sarili niyang mga luha. Ang ina naman niya sa kanyang likuran ay humihikbi na rin. Nakikita ang sinseridad na matagal na niyang ipinagdarasal para sa kanyang anak. Umiling si Mariam. Tumayo po kayo, sir. Hindi, sabi ni Caesar. Nananatiling nakaluhod. Hindi ako aalis sa posisyong ito hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na ako. Kahit hindi ko yun deserve. Kahit ito na ang huli nating pag-uusap, kailangan kong marinig. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Dahan-dahang lumuhod din si Mariam sa harapan niya hanggang sa maging magkapantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang mga kamay ni Cesar. Malamig ang mga ito. Nanginginig. Cesar! Sabi niya. Sa unang pagkakataong tinawag ito sa kanyang pangalan. Nasaktan ako. Sobra. Pero naiintindihan ko. Tinitigan niya ito ng malalim. Pareho lang tayong may sugat. Pareho tayong takot maiwan. Ang pinagkaiba lang, tinuruan ako ng kahirapan na bumangon. At ikaw, tinuruan ka ng yaman na magtago sa likod ng mga pader. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay nito. Pinapatawad na kita. Sa mga salitang iyon, napayuko si Cesar at humagulgol na parang isang bata. Isang bata na sa wakas ay natagpuan ang daan pauwi. Niyakap siya ni Mariam at sa loob ng maliit na bahay na yon, ang dalawang sirang puso ay nagsimulang maghilom. Makalipas ang 2 taon, ang tanawin ay hindi na ang syudad, kundi ang asul na dagat ng Batangas. Sa isang simpleng bahay malapit sa dalampasigan, abala si Mariam sa paghahanda ng merienda. Lumabas siya sa hardin kung saan naglalaro ang isang grupo ng mga bata. Ito ang mga bata mula sa De La Peña Santos Foundation, isang pundasyong itinayo nila para sa mga ulila at inabandonang kabataan. Sa gitna ng mga bata, nakaupo sa damuhan ang isang lalaking nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, nakikipaghabulan. Tumatawa. Si Cesar. Wala na ang bakas ng malamig at malupit na CEO. Ang mga mata niya, na dati walang buhay, ay kumikinang na ngayon. Napansin niya si Mariam at ngumiti. Ang nangiting iyon na minsan ay bihira, ngayoy araw-araw na niyang nakikita. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Inakbayan siya. Sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Masaya ka ba? Tanong ni Cesar. Sobra, sagot ni Mariam. Isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Ikaw? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasaya, sabi ni Cesar. Natagpuan ko ang yaman, hindi sa mga building o sa bank account, kundi dito. Hinawakan niya ang kamay ni Mariam at inilagay ito sa kanyang dibdib. Sayo. Natagpuan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisimula sa pagiging perpekto, kundi sa pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa sa kabila ng mga sugat, takot at madilim na nakaraan. Dahil sa huli, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi sa pagiging tamang tao para sa isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Cesar at Mariam. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako sa inyong pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat pag-asang pinagdaanan ng ating mga bida. Ito ay hindi lang kwento ng pag-ibig, ito ay kwento ng paghilom. Ang pag-iibigan ni na Cesar at Mariam ay isang paalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa pag-unawa sa mga sugat na hindi nakikita ng mata, at sa tapang na piliin ang isa't isa sa kabila ng madilim na nakaraan. Sana, sa pamamagitan ng kanilang kwento, ay nakahanap din kayo
ng isang piraso ng pag-asa na kahit gaano pa kabigat ang ating mga pinagdadaanan, laging may puwang para sa isang bagong simula. At na ang pinakamalaking yaman sa mundo ay isang pusong marunong magmahal at magpatawad. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Nais na nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ang inyong bawat mensahe ay inspirasyon para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong yugto ng pag-ibig. Muli, mula sa inyong manunulat, maraming salamat sa inyong pakikinig. Use arrow up and arrow down to select a turn. Enter to jump to it and escape to return to the chat.